Nakapagtataka ka na ba ng isang bagay na iniisip na diretso mula kay Hesukristo lamang upang malaman sa ibang pagkakataon hindi niya ito sinabi? Hindi ka nag-iisa. Milyon-milyong mga mananampalataya sa buong mundo ang nagtatayo ng mga bahagi ng kanilang pananampalataya sa mga salita na tunog ng Biblia. Ngunit hindi matatagpuan kahit saan sa Biblia, at narito ang pinaka-nakakagulat na bahagi. Ang ilan sa mga pariralang ito ay ipinangangaral tuwing linggo, na i-post sa mga pader ng simbahan at ginamit din sa mga sandali ng panalangin at pagsamba. Ngunit hindi lamang sila ay wala sa banal na kasulatan, ang ilan sa kanila ay talagang sumasalungat sa tunay na itinuro ni Jesus. Oo, seryoso ito. Sapagkat kung ang iyong pananampalataya ay nakaugat sa mga parirala na hindi nakahanay sa Biblia, paano ka siguraduhin na naglalakad ka sa katotohanan ng Diyos? Sinabi ni Jesus sa Juan 8:32, "Kung gayon malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo." Ngunit paano tayo makalakad sa katotohanan kung ang sinabi sa atin ay katotohanan, hindi kailanman nagmula sa Kanya? Sa video na ito, ilalantad namin ang mga parirala na banal, pakiramdam ng tama at naipasa sa mga henerasyon, ngunit hindi kailanman sinasalita ni Hesukristo. At babalaan kita ngayon, ang ika-4 ay isang bagay na halos bawat Kristiyano ay ginamit sa ilang mga punto nang hindi napagtanto kung saan ito nanggaling. Sa pagtatapos ng video na ito, magagawa mong paghiwalayin ang tradisyon mula sa katotohanan at sa wakas ay ihanay ang iyong pananampalataya sa talagang sinasabi ng Biblia. Kaya huwag mag-scroll, huwag kumurap at huwag makaligtaan ng isang segundo. Dahil ang kalinawan na tatanggapin mo ay maaaring magbago sa paraang nakikita mo ang iyong relasyon sa Diyos magpakailanman. Handa na? Simulan natin ang pag-alis ng hindi sinabi ni Jesus. Ngunit marami pa rin ang naniniwala. Ilang beses ka nang gumamit ng isang salita sa iyong paglalakad sa pananampalataya, nanunumpa ito ng diretso mula sa Biblia. Sa kalaunan ay mapagtanto lamang na hindi ito? Yup, nangyayari ito ng higit pa sa iniisip ng karamihan sa mga naniniwala. Sa mga simbahan, maliliit na grupo, o kahit na sa mga pag-uusap sa huli gabi sa mga kaibigan na nagmamahal sa Diyos, may mga parirala na tunog ng Biblia. Pakiramdam nila ay sagrado, nakakaaliw, kahit na nagkukumbinsi. Ngunit narito ang twist. Marami sa mga salitang ito, kahit na malalim na nakaugat sa kulturang Kristiyano, ay hindi kailanman sinasalita ni Hesukristo mismo. Hindi minsan. At ang ilan sa kanila, sinasalamin talaga nila ang kabaligtaran ng itinuro niya. Tama yon. Hindi lamang ito maliit na detalye. Pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga paniniwala sa espiritu na ipinasa mula sa tradisyon, damdamin, o kahit na malakas na pangangaral, ngunit hindi mula sa salita. At ang mga bagay na iyon, sapagkat ang ating pananampalataya, ang ating napakalakad kasama ang Diyos, ay sinadya upang maiangkla sa katotohanan, hindi sa palagay. Ang video na ito ay hindi tungkol sa pag-atake sa mga simbahan o panunuya sa debosyon ng sinuman. Hindi, ito ay tungkol sa pagtatakda ng mga bagay ng diretsyo. Pag-realign ng iyong pananampalataya sa dalisay, hindi kompromiso ng mga turo ng Biblia. Nang maglakad si Jesus sa mundong ito, dinala ng kanyang mga salita ang bigat ng kawalang hanggan. Hindi lang siya nagsalita upang ipaalam, nagsalita siya upang magbago. At kung seryoso tayo sa pamumuhay habang nabubuhay siya, malalaman natin mismo ang sinabi niya. At tulad ng mahalaga kung ano ang hindi niya, may kalayaan sa kalinawan. At ngayon ay sumisid kami ng malalim sa 5 mga parirala na, kahit na nalubog sa tradisyon ng simbahan, ay hindi kailanman bahagi ng aktwal na mensahe ni Jesus. Hindi ito isang laro ng semantika, ito ay isang wake-up call para sa bawat mananampalataya na nais na ang kanilang pananampalataya ay itatayo sa solidong bato. Hindi paglilipat ng buhangin. Ngayon maging totoo, ang ilan sa mga salitang ito ay ipinangaral sa mga pulpito sa loob ng mga dekada, kahit na mga siglo. Inaliw nila ang nagdadalamhati, hinamon ang masungit, at hinuhubog ang teolohiya ng buong henerasyon. Ngunit ang katanyagan ay hindi pantay na katotohanan. Dahil lamang sa isang parirala na malawakang ginagamit, ay hindi nangangahulugang ito ay tunog ng Biblia. Sa katunayan,
Ang ilan sa mga paulit-ulit na kasabihan sa kulturang Kristiyano ay wala nang matatagpuan sa banal na kasulatan. Panahon na nating pakawalan ang minana na wika at kunin ang tabak ng Espiritu, ang aktwal na salita ng Diyos. Alalahanin, nagbabala mismo si Jesus sa Mateo 15, namin, sinasamba nila ako ng walang kabuluhan. Ang kanilang mga turo ay mga panuntunan lamang ng tao. Kung nais nating tunay na sundan siya, kailangan nating malaman kung ano talaga ang sinabi niya at kung ano ang hindi niya. Ang episode na ito ay hindi lamang tungkol sa pagwawasto ng teolohiya, ito ay tungkol sa pagpapalaya ng mga puso. Ito ay tungkol sa pagbabalik sa kadalisayan ng Ebanghelyo, ang nagbibigay buhay na mga salita ni Hesukristo at ang hindi matitinag na pundasyon ng Biblia. At baka mabigla ka, marahil ay nagulat ka pa sa pamamagitan ng ilan sa mga salitang hindi natin natuklasan ngayon, lalo na ang ika-4. Karamihan sa mga Kristiyano ay gumagamit nito araw-araw, kung minsan nang walang pag-iisip ng 2 beses. Ngunit ang pinagmulan nito, hindi ito banal na paghahayag, ito ay gawa ng tao, at sa sandaling makita mo ito, hindi mo ito ma-unse. Kaya huminga ng malalim, buksan ang iyong puso, at maglakad ng magkasama sa paglalakbay na ito. Tanong natin, sumasalamin tayo, at higit sa lahat, ihanay natin ang ating wika sa katotohanan na nagmumula sa Diyos, hindi kultura. Kaya narito ang iyong paanyaya. Huwag lamang panoorin ang video na ito, maranasan ito. Hayaan itong hamunin kung ano ang akala mo alam mo tungkol kay Jesus. Hayaan kang magmaneho ka ng mas malalim sa pananampalataya sa panalangin sa buhay na salita, at kapag nakaharap ka sa isa sa mga pariralang ito at napagtanto na wala ito sa Biblia, huwag magpanik. Pivot lang. Hilingin sa banal na espiritu ang patnubay. Bumalik sa banal na kasulatan. Humingi ng katotohanan, hindi tradisyon. At dumikit dahil ang matututunan mo ay maaring magbago sa paraang nakikita mo ang iyong pananampalataya magpakailanman. Magsimula tayo sa unang parirala at mula rito mas malalim lamang ang katotohanan. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang salita na gumagalaw ng kaguluhan, takot at walang katapusang haka sa mga bilog na Kristiyano. Rapture. Ito ang paksa ng hindi mabilang na mga sermon, libro, pelikula. Pinangalanan mo ito. Ang ideya na si Hesukristo ay babalik at biglang dadalhin ang tapat sa mga ulap, habang ang kaguluhan ay sumabog sa mundo sa ibaba, ay ipininta sa matingkad na imahinasyon sa loob ng mga dekada. Ngunit narito ang twist na maaaring iling ang iyong teolohiya ng kaunti. Ang salitang rapture ay hindi lilitaw sa Biblia. Hindi man minsan, tama iyon, hindi sa lumang tipan, hindi sa bago. Ang mga orihinal na manuskrito na nakasulat sa Hebreo at Greek ay hindi naglalaman ng term na ito. Sa halip ang nahanap natin ay ang pariralang nahuli sa 1 Thessalonica 3:17 mula sa salitang Greek na harpazo na nangangahulugang sakupin o agawin. Ang pagsasalin ng Latin ng salitang ito ay rapiemur, kung saan ang term na rapture ay kalaunan ay nagmula. Ngunit hindi kailanman sinabi ni Jesus ang salita mismo o inilatag niya ito bilang isang iisang doktrina. Ang napakahalaga nito ay kung gaano kadali ang kawalan ng isang salita ay hindi mapapansin kapag ang konsepto ay naging malalim na naka-embed sa kulturang Kristiyano. Para sa marami, ang rapture ay naging magkasing kahulugan sa pagbabalik ni Jesus na parang pangunahing turo na personal niyang binigyang diin. Ngunit narito ang problema, ang pagbuo ng isang buong balangkas ng teolohiko sa paligid ng isang term na hindi kailanman ginamit ni Jesus ay maaaring magbukas ng mga pintuan sa pagkalito kahit na ang pananampalataya na batay sa takot. Madalas na nagsalita si Jesus sa kanyang pagbabalik, malinaw na malinaw. Ngunit binigyang diin niya ang pagiging handa, katapatan at pagbabata kaysa sa detalyado niya ang isang plano sa pagtakas. Kapag sinabi niya, sa makatuwid panoorin, sapagkat hindi mo alam kung anong oras ang darating na Panginoon. Mateo 24:42. Ang kanyang focus ay hindi sa sensationalism. Ito ay nasa espiritual na paghahanda na naglalakad ng malapit sa Diyos at nabubuhay ayon sa kanyang salita. Ngayon, nangangahulugan ba ito ng ideya ng mga mananampalataya na natipon kay Jesus ay hindi totoo? Hindi naman. Malinaw na
Uusapan ng Biblia ang isang pagtitipon, isang pagsasama, sama kay Kristo sa mga ulap. Ngunit ang pag-label ng kaganapang ito bilang The Rapture, at ito ay naging isang pop theology buzzword, ay nagdulot ng higit na kaguluhan kaysa sa debosyon. Ito ang humantong sa ilan na mabuhay sa patuloy na takot na maging naiwan, sa halip na iguhit ang mga ito ng mas malalim sa pakikipag-ugnay kay Hesukristo. Ang pananampalataya ay hindi dapat itayo sa pag-asa na batay sa takot, ngunit sa hindi matitinag na mga pangako ng salita ng Diyos. Kapag sinabi ng banal na kasulatan sa 1 Timoteo 1:7 na hindi binigyan tayo ng Diyos ng isang espiritu ng takot, ngunit may kapangyarihan at pag-ibig at isang maayos na pag-iisip, paalala na ito unang pansin sa ating pananampalataya, hindi sa nakakaalam na interpretasyon. Ang panganib dito ay banayad, ngunit tunay. Sa pamamagitan ng pagtuon ng labis sa isang hindi biblikal na salita, ang ilang mga mananampalataya ay nagsisimulang habulin ang mga palatandaan sa halip na ang tagapagligtas. Nahuhumaling sila sa mga takdang oras, pamagat, at mga teorya ng pagsasabuatan, sa halip na lumaki sa pag-ibig, pagpapakumbaba, at pagsunod sa mga turo ni Jesus. Ang ating pananampalataya sa Diyos ay hindi sinusukat sa kung gaano karaming mga kaalaman sa pagtatapos ng oras na kinokolekta natin, ngunit sa pamamagitan ng kung paano natin mahal ang iba, nabubuhay ng may integridad at manatiling nakaangkla sa katotohanan ng Biblia. Hindi nagturo si Jesus ng escapism, nagturo siya ng pagbabata. At ipinangako niya ang kanyang presensya, hindi ang aming napaaga na pag-alis. Hayaan ang paglubog nito. Ang pagsunod kay Jesus ay nangangahulugang nakatayo ng matatag, hindi nagtatago. Kaya sa susunod na binabanggit ng isang tao ang salitang rapture, huwag mag-panic, ay pause. Tanungin ang iyong sarili, mas malapit ba ako sa pagguhit nito kay Hesukristo? Nag-ugat ba ito sa Biblia o sa tradisyon? Sapagkat ang totoo, ang pag-asa natin ay wala sa isang kaganapan, ngunit sa isang tao. At ang taong iyon, ang ating tagapagligtas, ang ating manunubos, ang aming malapit na darating na hari ay nagtagumpay na sa mundo. At hindi niya kailangan ang salitang rapture upang mapatunayan ito. Handa nang makita kung ano ang iba pang tanyag na parirala na hindi nagmula sa kanyang mga labi. Lumipat tayo sa susunod at ito, mas nakakagulat. Ngayon narito ang isang mabigat, purgatorio. Para sa maraming mga naniniwala na nakataas sa ilang mga tradisyon, ang konsepto na ito ay pamilyar sa langit at impyerno. Madalas itong inilarawan bilang isang espiritual na lugar, isang pansamantalang estado ng paglilinis kung saan ang mga kaluluwa na hindi handa para sa langit ay makakuha ng pangalawang pagkakataon na linisin bago pumasok sa presensya ng Diyos. Tunog maawain, di ba? Ngunit narito ang issue. Sa kabila ng katanyagan nito sa mga turo at ritual, ang purgatory ay hindi matatagpuan kahit saan sa Biblia. Wala sa Genesis, hindi sa paghahayag, hindi man lang nakilala sa mga turo ni Hesukristo. Sa katunayan, ang mismong istruktura ng ideyang ito ay nakikipag-away sa isa sa mga pinakadirekta at malungkot na katotohanan sa banal na kasulatan. Itinalaga para sa mga tao na mamatay ng isang beses at pagkatapos nito ay darating ang paghuhusga. Hebreo 9:27. Walang banggitin tungkol sa isang espiritual na silid ng paghihintay. Walang pinalawig na proseso pagkatapos ng kamatayan. Paghatol lang. Ang ideya ng purgatory, habang may balak, ay nagbibigay ng isang mapanganib na maling akala ang kaligtasan na iyon ay maaring maging tapusin pagkatapos ng kamatayan, na kahit na hindi ka nabuhay ng lubusan para sa Diyos, may oras pa upang makuha ito ng tama sa ilang gitnang lugar. Ngunit hindi iyon ang itinuturo ng Biblia. Nang sumigaw si Jesus na ito ay tapos na sa krus, Juan 19:30, hindi niya pinag-uusapan ang bahagi ng trabaho. Ipinahayag niya ang buo at pangwakas na tagumpay sa kasalanan. Kumpleto ang kanyang sakripisyo. Hindi lamang sinimula ng kanyang dugo ang proseso ng paglilinis ng aming mga kaluluwa. Ito ay perpekto ito. Ang maniwala sa purgatory ay iminumungkahi na ang krus ay hindi sapat at iyon ay isang madulas na dalisdis para sa anumang tagasunod ng pananampalataya. Ngayon maging malinaw, pinag-uusapan ng Biblia ang pagpapabanal tungkol sa pagpino ng apoy,
at ang panghabambuhay na proseso ng pagiging katulad ni Kristo. Ngunit ang lahat ng iyon ay nangyayari bago ang kamatayan, hindi pagkatapos. Ang pananampalataya kay Hesukristo ay kung ano ang nakakatipid, hindi mga ritual sa relihiyon, hindi mabubuting gawa, at tiyak na hindi oras na ginugol sa isang haka na lugar ng paghihintay, tulad ng isinusulat ni Pablo sa Efeso 2:9, sapagkat ito ay sa pamamagitan ng biyaya ay naisave ka, sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi ito mula sa iyong sarili, ito ay regalo ng Diyos hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang magyabang, walang kita pagkatapos ng kamatayan. Mayroon lamang bunga ng mga pagpipilian na ginawa natin sa buhay na ito upang sundin si Jesus o hindi. Gayunpaman, ang ideya ng purgatory apela sa marami dahil pinalambot nito ang katapusan ng paghuhusga. Gumagawa ito ng kawalang hanggan na makakasama. Ngunit ang ilusyon na iyon ay maaaring mapanganib sa espiritual. Ito ay nagdudulot ng pagkadalian. Inaantala nito ang pagsisisi. Ito ang humahantong sa ilan na naniniwala na maaari nilang ipagpaliban ang pagsuko sa Diyos hanggang sa huli, sa ibang pagkakataon. Ngunit hindi kami binigyan ni Jesus ng pagpipiliang iyon. Noong Lucas 16, sinabi niya ang kwento ng mayamang tao at Lazarus at nilinaw ito. Pagkatapos ng kamatayan, mayroong isang nakapirming kalungkutan. Walang pagtawid, walang nagbabago na mga patutunguhan. Iyon ang dahilan kung bakit ang bawat sandali na tayo ay buhay ay mahalaga, dahil ito lamang ang oras na kailangan nating pumili ng kaligtasan, mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, upang tanggapin ang katotohanan ng Ebanghelyo, kaya't ihulog natin ang mga alamat at hawakan kung ano talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi sinusubukan ng Diyos na takutin tayo, tinawag niya tayong magising. Hindi nagsasalita si Jesus tungkol sa purgatory dahil hindi niya kailangan. Sapat na ang kanyang krus. Ang kanyang biyaya ay sapat at ang kanyang paanyaya ay malinaw. Lumapit sa kanya ngayon habang mayroon pa ring paghinga sa iyong baga. Dahil pagkatapos nito, walang nasa pagitan. At sa pag-iisip nito, oras na upang harapin ang isa pang parirala na maraming ipinapalagay ay Biblia. At ito, marahil ay narinig mo ito sa halos bawat serbisyo sa simbahan. Pag-usapan natin ang tungkol sa isang pariralang na eko sa mga simbahan sa buong mundo, bulong sa mga tawag sa altar, nakalimbag sa mga pamplet at binigkas sa hindi mabilang na mga pagpupulong. Ang panalangin ng sinner. Madalas itong ipinakilala sa isang malambot na tinig at malambot na puso. Ulitin mo lang ako. Para sa marami, ito ang sandali na itinuturo nila bilang kanilang espiritual na pagsilang. Ngunit narito ang bold na katotohanan. Ang eksaktong pariralang ito at ang ritual na nakapalibot dito ay hindi matatagpuan sa Biblia. Si Hesukristo ay hindi kailanman sinabi sa sinuman na magsabi ng isang panalangin upang maligtas. Ni si Peter, Paul, o alinman sa mga apostol. Sa katunayan, walang sinumang nasa banal na kasulatan na pinangunahan sa pamamagitan ng isang salitang panalangin ng sinner na tumanggap ng kaligtasan. Hindi ito isang formula sa Biblia, ito ay isang modernong tradisyon. At habang ang mga hangarin ay maaaring maging taos puso, dapat nating tanungin, sapat ba ang katapatan kapag hindi ito suportado ng salita ng Diyos? Narito kung saan ang mga bagay ay naging seryoso sa espiritual. Sa mga Gawa 2:38 nang tanungin ng mga tao si Pedro kung ano ang dapat nilang gawin upang may-save, hindi niya sinabi, ipikit ang iyong mga mata at ulitin ang panalangin na ito. Sinabi niya, magsisi at mabinyagan, bawat isa sa inyo, sa pangalan ni Hesukristo para sa kapatawaran ng iyong mga kasalanan. Iyon ay isang malaking sigaw mula sa isang rehearsed line. Ang pagsisisi ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang kumpletong pagtalikod sa kasalanan. Ito ay paniniwala sa puso na sinundan ng pagsuko sa buhay. Ngunit ang panganib ng panalangin ng makasalanan ay maaari itong maging isang shortcut, isang beses na pagbigkas na sinisiguro ng isang tao na walang pagbabago. Panganib na binabawasan ang isang panghabambuhay na lakad kasama ang Diyos sa 30 segundo sandali ng emosyon. At hindi iyon ang tinawag ni Jesus sa atin. Sinabi ni Jesus sa Lucas 9:23, ang sino mang nais na maging alagad ko ay dapat tanggihan ang kanilang sarili at gawin ang kanilang krus
araw at sundan ako. Hindi iyon tungkol sa isang panalangin. Ito ay tungkol sa pang-araw-araw na debosyon. Ang pananampalataya ay hindi isang magic spell. Hindi ito na trigger ng isang tiyak na hanay ng mga salita. Tungkol ito sa paniniwala sa iyong puso na nagkumpisal sa iyong bibig, Roma 10:9. At higit sa lahat, nabubuhay ang isang buhay na pinamumunuan ng Espiritu. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga taong nakakaalam ng panalangin. Naghahanap siya ng mga taong nakakakilala sa Kanya, na naglalakad kasama Niya, na nagpapahintulot sa Kanyang salita, ang Biblia, upang hubugin ang bawat pag-iisip at pagpapasya, na kumapit kay Hesukristo hindi lamang sa tagapagligtas, kundi bilang Panginoon. Ngayon, nangangahulugan ba ito ng mga taong nagsabing ang panalangin ng makasalanan ay hindi na i-save? Hindi kinakailangan. Nakikita ng Diyos ang puso, at kung ang isang tao ay tunay na nagsisi at sumuko sa sandaling yon, purihin siya para dito. Ngunit ang problema ay nakasalalay sa pag-asa sa panalangin mismo, sa halip na ang pananampalataya sa likod nito. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng mga formula. Huwag malito ang isang sandali ng pagpapasya sa isang buhay na pagiging alagad. At tiyak na hindi palitan ang tawag ni Jesus ng isang bagay na hindi niya talaga sinabi. Sapagkat ang layunin ay hindi lamang upang makuha ang mga tao sa langit, ito ay upang makakuha ng langit sa loob ng mga tao narito ngayon. Kaya sa susunod na marinig mo ang sabihin mo lang ang panalangin ng sinner, ipos, sumasalamin. Tanungin ang iyong sarili, ito ba ang nangunguna sa isang tao sa isang tunay na pakikipagtagpo sa Diyos o nagbibigay lamang sa kanila ng kaginhawaan sa relihiyon? Hindi ibinigay ni Jesus ang mga script. Tinawag niya ang mga tao na sundan siya. At ngayon malapit na tayong tumingin sa isang term na maaaring mabigla kahit na ang pinaka-napapanahong mga mananampalataya. Ito ay isang haligi ng doktrinang Kristiyano. Gayunpaman ang salita mismo ay hindi kailanman sinasalita ni Jesus. Dito tayo pupunta, maaaring iling ng isang ito ang ilang isip. Trinity, nang walang pag-alinlangan, ito ay isa sa mga pinaka-batayang paniniwala sa Kristyanismo. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, tatlong natatanging tao, isang Diyos. Ang mga naniniwala sa lahat ng dako ay nagpapatunay nito, ipagtanggol ito, at maging debate ito. Ngunit narito ang nakakagulat na katotohanan na hindi alam ng marami. Ang salitang Trinidad ay hindi lilitaw sa Biblia, hindi minsan. Hindi mula sa bibig ni Hesukristo, hindi sa mga liham ni Pablo, at hindi man sa mga pangitain ni Juan sa pahayag. Ito ay isang termino na dumating siglo mamaya, coined upang ilarawan ng isang katotohanan na malinaw na nakita ng unang iglesia, ngunit hindi kailanman may label na may partikular na salita. At habang ang konsepto ay hindi maikakailanan nakaugat sa banal na kasulatan, ang salita mismo ay, gawa ng tao. Basagin natin ito. Nang utos ni Jesus sa Mateo 28:19, pumunta at gumawa ng mga alagad ng lahat ng mga bansa. Bininyagan sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Hindi lamang siya nag-aalok ng patula na wika. Inihayag niya ang banal na pagkakaisa ng tatlo, nagtutulungan sa perpektong pagkakaisa. At sa buong bagong tipan nakikita natin ang triune na katangian ng Diyos na kumikilos. Ipinapadala ng Ama ang Anak ay nagsusumite sa Ama, at binibigyan ng Banal na Espiritu ang mananampalataya. Maganda itong layered. Ngunit muli, ang salitang Trinidad ay hindi sinasalita ni Jesus. Ipinakilala ito sa paglaon ng mga teologo na nagsisikap na ipaliwanag ang misteryo. At kahit na ang ibig nilang sabihin ay mabuti, kung minsan ang mga naniniwala ay nakakalimutan na ang paliwanag ay hindi katulad ng paghahayag. Ngayon, nangangahulugan ba ito na mali ang doktrina ng Trinidad? Ganap na hindi. Kinukumpirma ito ng Biblia sa hindi mabilang na mga paraan. Sa pagbibinyag ni Jesus sa Mateo 3:16-17, nakikita natin ang lahat ng tatlo. Ang Anak na tumataas mula sa tubig, ang Espiritu na bumababa tulad ng isang kalapati, at ang tinig ng Ama na nagpapahayag, ito ang aking minamahal na anak. Hindi lamang ito sinasagisag, iyon ang espiritual na katotohanan.
Ngunit ang panganib ay lumitaw kapag ang mga tao ay naglalagay ng mas maraming timbang sa salitang Trinity kaysa sa relasyon na nais mailarawan nito. Ang pananampalataya sa Diyos ay hindi tungkol sa pagsasaulo ng mga termino. Ito ay tungkol sa pag-alam ng kalikasan kung sino siya, at palaging itinuturo tayo ni Jesus sa relasyon. Ang pag-ibig sa pagitan ng Ama at Anak, ang pagkakaisa ng Espiritu, ang pagkakaisa ng kanilang layunin. Ang dahilan ng mga bagay na ito ay dahil ang teolohiya ng walang lapit ay maaaring maging malamig. Maaari itong pakiramdam ng mga mananampalataya na kailangan nilang maunawaan ang mga banal na equation kaysa sa karanasan ng banal na pagkakaroon. Hindi sinabi ni Jesus, unawain ang Trinidad at maliligtas ka. Sinabi niya, manatili sa akin. 1 Corinthians 4. Ang paanyaya ay hindi sa isang sistema. Ito ay nasa isang relasyon. At kung minsan, ang pagkapit sa mga tuntunin sa doktrina tulad ng Trinity nang hindi nahahawakan ang puso sa likod nila, ay maaaring makaligtaan sa amin ang kagandahan ng Ebanghelyo, sapagkat sa pangunahing bahagi nito, ang mensahe ni Hesukristo ay ito: Diyos, lahat sa Kanya, nais na manirahan sa iyo at gabayan ka sa lahat ng katotohanan. Kaya kung tinuruan ka ng salitang Trinity sa iyong buong buhay, huwag itapon, hawakan mo lang ito. Gamitin ito upang matulungan kang maunawaan ang kapunuan ng Diyos, ngunit huwag kalimutan na hindi ito isang quote mula kay Jesus. Ito ay isang balangkas, hindi isang utos. Ang pinakamahalaga ay hindi kung sasabihin mo ang salita, kung alam mo ang isa na tumuturo nito. At ngayon, tingnan natin ang isang parirala na hindi kapani, paniwalang banal, ngunit maaaring maging isa sa mga hindi pagkakaunawaan na linya sa lahat ng modernong Kristyanismo. Narito ang isang parirala na mabilis na gumulong sa dila. Halos sumumpa ka na ito ay diretso mula sa mga labi ni Jesus. Gusto ang makasalanan, kinamumuhian ang kasalanan. Madalas itong sinipi sa mga simbahan na ibinahagi sa mga post sa social media at ginamit upang ipaliwanag kung paano natin maipakita ang pakikiramay ng hindi ikompromiso ang katotohanan. Tunog solid, di ba? Ngunit ang katotohanan ay, hindi kailanman sinabi ni Jesus ang mga salitang iyon, hindi sa anumang ebanghelyo, hindi sa anumang parabola, hindi sa anumang pulang titik na daanan, at habang ang puso sa likod nito ay maaaring maglayo ng balanse, ang pariralang ito, kapag maling ginagamit, ay maaaring talagang mapahamak ang mensahe ng Biblia. Maaari itong maging tunay na pananampalataya sa mababaw na mga slogan. At kapag tumingin tayo ng mas malalim, nalaman natin na ang mga banal na kasulatan ay tumatawag sa amin sa isang bagay na mas radikal kaysa sa pagpaparaya lamang sa mga tao habang nagagalit ang kanilang pag-uugali. Hindi sinabi ni Jesus mahalin ang makasalanan, ngunit kinamumuhian ang kanilang kasalanan. Ang sinabi niya ay ito: gustong-gusto ang iyong mga kaaway, pagpalain ang mga sumpa sa iyo, gumawa ng mabuti sa mga napupuot sa iyo. Mateo 10:44, iyon ay hindi lamang pag-ibig sa mga kondisyon, ang pag-ibig sa pagkilos. Sa buong mga ebanghelyo, niyakap ni Jesus ang mga makasalanan. Umupo siya sa kanilang mga lamesa, hinawakan niya ang mga hindi nababago, at tinawag niya ang mga ito, hindi kasama si disdain sa kanyang tinig, ngunit may pakikiramay sa kanyang mga mata. Nang makilala niya ang babaeng nahuli sa pangangalo niya, hindi niya sinabi, kinamumuhian ko ang iyong kasalanan. Sinabi niya, hindi rin kita hinatulan. Pumunta at hindi na nagkasala. Juan 8:11. Hindi niya pinaghiwalay ang tao sa kasalanan bilang isang matalinong slogan. Tinalakay niya ang buong puso. Inaanyayahan ang pagbabagong anyo sa pamamagitan ng biyaya. Ngayon maging malinaw, hindi kailanman pinahintulutan ni Jesus ang kasalanan. Dumating siya upang sirain ang kapangyarihan nito. Ngunit ang kanyang pamamaraan ay palaging pag-ibig na infuse ng katotohanan, hindi paghuhusga na bihis bilang kabaitan. Ang problema sa pariralang pag-ibig sa makasalanan, galit sa kasalanan, ay madalas itong maging isang dahilan para sa espiritual na kahusayan. Ginagamit ito ng mga tao bilang isang kalasag. Mahal kita, ngunit hayaan ko pa ring ituro ang lahat ng mali sa iyo. Hindi iyon pag-ibig. Iyon ang pagmamalaki sa disguise. Ang tunay na pag-ibig
Ang uri na sumasalamin sa puso ng Diyos ay hindi natatakot sa magulo ng mga tao. Malapit ito. Naglalakad ito sa kanila at ito ay humahantong sa kanila ng malumanay patungo sa pagsisisi, hindi sa pagkondena, ngunit may kapangyarihan ng pananampalataya, ang katotohanan ng Biblia at ang pagkakaroon ni Hesukristo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating maging maingat sa wikang ginagamit natin sa ating paglalakad kasama ang Diyos. Ang mga salita ay nagdadala ng timbang, hinuhubog nila kung paano natin tinatrato ang iba. At kung patuloy nating paulit-ulit ang mga parirala na hindi talaga mula sa bibig ni Jesus, peligro tayo sa paglikha ng isang bersyon ng Kristyanismo na mukhang banal. Ngunit kulang ang puso ni Kristo. Paalalahanan tayo ni Pablo sa Roma, Lasciur na ang kabaitan ng Diyos ay humahantong sa pagsisisi, hindi ang galit niya, hindi ang kanyang pagkabigo, ang kabaitan niya. Iyon ang modelo, iyon ang tinawag nating gayahin, hindi isang catchphrase, ngunit isang krus, hindi isang slogan, ngunit isang tagapagligtas na nagbigay ng kanyang buhay para sa parehong makasalanan at ang kasalanan na ganap na matubos. Kaya bago mo sabihin, mahalin ang makasalanan, galit sa kasalanan, tanungin ang iyong sarili, talagang nagmamahal ba ako tulad ni Jesus? Naglalakad ba ako sa espiritu pinangunahan ng biyaya at katotohanan? O kaya ba akong kumapit sa isang parirala na nararamdaman ng tama, ngunit hindi nakuha ang puso ng ebanghelyo? Sapagkat kung ang ating layunin ay upang ipakita ang pagkatao ni Hesukristo, kailangan natin ng higit sa hiniram na mga quote. Kailangan nating mapunan ng kanyang espiritu na nakaugat sa Biblia at hinihimok ng parehong walang pag-ibig na nagdala sa kanya sa krus. At ngayon nakarating kami sa pangwakas na pagmuni-muni. Isang malakas na tanong na kailangang tanungin ng bawat mananampalataya sa kanilang sarili. Ngayon na ang katotohanan ay inilatag, hilingin ko sa iyo, ilan sa mga pariralang ito ang ginamit mo nang hindi mo napagtanto na hindi kailanman sinabi sa kanila ni Jesus? Maging matapat, alin ang nagulat sa iyo? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Ang iyong karanasan ay maaaring makatulong na buksan din ang mga mata ng ibang tao. Tandaan, ang paghahanap ng katotohanan ay hindi kailanman tanda ng kahinaan. Ito ay isang tanda ng pananampalataya. Isang pananampalataya na hindi nakaugat sa tradisyon, ngunit sa buhay na salita ng Diyos. Kung ang video na ito ay umalog sa iyong pag-unawa, kahit na kaunti lamang, tiyaking mag-subscribe sa channel at unang mga abiso upang hindi ka makaligtaan ng isang solong pagtuturo na nagdudulot ng kalinawan, katapangan, at katotohanan sa Biblia sa iyong paglalakad kasama si Hesukristo. Huwag lamang ubusin ang nilalaman, lumago kasama nito, at ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito ngayon. At huwag pumunta kahit saan, ang susunod na video sa iyong screen ay nagpapakita ng higit pang mga relihiyosong parirala na pinaniniwalaan ng mga tao na wala sa Biblia. Tiwala sa akin, nais mong makita ito. Pagpalain ka ng Diyos at makita ka sa susunod.